Rendon Labrador, mga sangkay, hindi pa pala tapos. Pag-usapan po natin ito. Pero bago tayo magsimula mga sangkay, pakicheck po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. So sa ibaba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Nasa baba lamang po yan mga sangkay. So ito, pag-usapan po natin itong si Rendon Labrador na akala ko tapos na po ito. Hindi pa pala. Ito po, mga sangkay, may bago na naman po itong banat, no? Aba, mga sangkay, ewan ko ba kung bakit hindi tinatablan itong si Rendon Labrador na wala na po yung kanyang mabibigat na social media. Pero, ewan ko ba, Rendon Labrador, tinuruan si Vice Ganda paano humingi ng sorry. So, itong ating pag-uusapan mga sangkay ay trending topic po ito. Okay, ngayon dito sa Pilipinas. So, tinuruan daw si Vice Ganda paano humingi ng sorry. Matindi din no? Talagang ganun si Rendon Labrador pursigido na turuan itong si Vice Ganda sa magandang asal. Pero dapat, no? Dapat unahin din ni Rendon Labrador yung sarili niya. Yung tipong tuturuan niya si Vice Ganda na magandang asal. Tapos para din sa sarili niya. Tinuturuan din dapat niya yung sarili niya na magandang asal, no? I'm sorry, Rendon, sabi po dito, di ko na uulitin. Bakit Rendon? Pambira naman. Ito, Rendon Labrador recently, okay, dito na tayo sa baba, mga sangkay. Ito. In a post on his Instagram stories, sa IG na pala ito. Uy, buhay pa pala yung IG niya. Sumulat daw po si Rendon ng mga salita at sabi po niya mga sangkay, should say to him by way of a public apology. Matibay din talaga itong si Rendon, no? Ito. Tandaan mo ang password para sa katahimikan ng Pilipinas. Bakit? Ano ibig sabihin nito na tandaan mo ang password para sa katahimikan ng Pilipinas? Ito mga sangkay. Ito po yung password daw. Okay, ito yung password. I'm sorry, Rendon. Hindi ko na uulitin. Ito po yung kanya. Wait lang, natawa ako mga sangkay. Loko-loko talaga itong si Rendon eh. Ewan ko ba, bakit kailangan ni Vice Ganda mag-sorry sa'yo, par? May intindihan ko pa kung sasabihin niya na mag-sorry ka kasi may nagawa kang ano. Pero hindi kay Rendon, pambira naman. He also said that the TV host, comedian, should remember that she might find herself without a show and a job if she keeps on sticking with his pride. It can be recalled that Vice and her partner, Ayon Perez, were called out by the MTRCB for allegedly committing some indecent acts involving the eating of icing on their fingers. The controversy eventually led, alam na po natin ito, yung 12-day suspension. Okay, ito yung kanyang post, mga sangkay. Baka mawalan ka ng show dahil sa pride mo. Kawawa naman yung partner mo na umaasa lang sa'yo, di ba? Uy, personalan na to, boy, Okay, mga sangkay. I'm sure naman may mga fans dito na nanonood sa ating channel, mga fans ni Vice Ganda. What is your opinion? I'm sure tataas yung kilay nyo ngayon. Ito, baka daw mawalan ng show. Grabe talaga to si Rendon, no? Nawala na lang po yung kanyang social media, pero parang hindi pa rin po tinatablan talaga eh. Baka gustong isunod din yung IG. No? May IG pa eh. Ayan tandaan mo ang password para sa katahimikan ng Pilipinas. I'm sorry, Rendon, hindi ko... Bakit naman Rendon, par? Paano ka papanigan ng taong bayan kung, alam mo, kung sa pride lang ang usapan? Kasi sabi po niya dito, baka mawalan ka ng show dahil sa pride mo. Parang sa kanya tumama no? Kasi siya yung nawalan dahil sa pride eh. Parang hindi po ata naiintindihan din ni Rendon na may pride din siya na talagang binubuga at alam po yan ng taong bayan. Ayan pamira.
Ni-real talk niya po dito si Vice Ganda, baka mawalan ka ng show dahil sa pride mo. Ayun na nga, nawalan po siya ng Facebook page dahil sa pride niya. Kung sino-sino kasi yung sinisita. Di ba? Do may point siya kay Vice Ganda, pero sobra rin kasi talaga to si Rendon kung sino-sino na lang po yung binabanatan eh. Kawawa naman yung partner mo na umaasa lang sa'yo, di ba? Personalan na po ito, mga sangka itong mga opinion niya. Rendon Labador is a social media personality and motivational, so-called po yan, claiming na siya daw po ay motivational speaker. So, marami po siya. Kumbaga, itong si Rendon Labador, marami siyang kino-call out na tao na kung saan karamihan po itong mga artista, mga influencer, kahit po yung mga ano pa tawag dito, yung mga player ng basketball, kinall out niya po sino ba yun? Si Mark Pingris, di ba? Binanatan niya rin po ata yun kung hindi po ako nagkakamali. Kung sino-sino na lang po talaga. Kaya naman marami po rin kahit po may point yung kanyang mga sinasabi, marami pa rin po yung bad trip kasi nga po alam po ng marami kung ano po yung pinaggagawa ng taong ito. So may advice to Rendon, ito lang naman. Since ito po yung advice niya kay Vice Ganda, ito po, baka mawalan ka ng show dahil sa pride mo. Kawawa naman yung partner mo na umaasa lang sa'yo, di ba? So ang advice ko dito, no, kay Rendon, unahin niya po yung kanyang sarili na alisin ang pride. Unahin po, akalain mo ba naman pagsurihin mo sa sarili mo si Vice Ganda? Sa'yo magsusorry si Vice Ganda. Hindi ko yung pinapanigan si Vice Ganda. Actually, mga sangkay, critical din po ako kung bumanat. Di ba? Talagang hindi rin po natin nagustuhan yung ginawa ni Vice. Pero eto po, itong part na to mga sangkay, hindi rin po talaga maganda na parang boss siya dito eh. Di ba? Parang ang linis, no? Parang ang linis ni parang ang linis ni paring Rendon You know? At saka, ang real talk dito, pre, ikaw yung nawalan ng social media platform. Pagdating po sa Facebook at iba pa, TikTok ba? Di ko kasi pinafollow ang taong mga sangkay. I don't know. Pero mga sangkay, yun na nga po. No? Unahin niya yung sarili niya. Kasi, siya po yung nawalan eh. Actually, si Vice Ganda, andyan pa rin naman ngayon. Though, suspended po sila at may kinakaharap, problema na po nila yan. Kasi may mga point naman po talaga MTRCB. But when it comes to Rendon Labador, parang hindi po tumutugma ang kanyang sinasabi sa kung ano ang kanyang ipinapakita sa marami. Dahil mismo po siya mayabang eh. Diba? Mismo siya ma-pride. Ayaw po patalo. Anong nangyari? Nawalan po ng Facebook. Iyak po siya nakaraan eh. So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, regarding po dito sa pinaggagawa ni Rendon Labador? I-comment nyo po sa ibaba. Mukhang di pa rin po tapos itong taong to eh. Hindi pa rin po nadadala. Just comment down below. And now guys, pakisubscribe po itong isa kong YouTube channel. Hanapin nyo lamang po sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Alright? Napakadali lamang po niyan mga sangkay. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.